Sa patuloy po nating pagsasama-sama linggo-linggo, dumarami ang bilang ng mga pamilya na nabibigyan ng pag-asa na makapiling muli ang kanilang mga nawalay na mahal sa buhay. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang bukod tangi ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wekos, unti-unti natutunaw. Tanging kong dasal. Hindi ka na makakita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, isang anak na naghahanap sa kanyang tunay na ina. Sundan natin ang tila walang katapusang paghahanap ng mag-asawang Marilyn at Joey sa kanilang anak. Ang kasagutan ng mga panawagan ni Alma at ang pinakahihintay na araw ni Rene at Mark Bryan. Samahan niyo po kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Si Annilyn, puno ng pighati ang 3 dekadang pagkakawalay niya sa kanyang pamilya. Pero ang 30 taong pagdurusa, kayang-kayang mabura sa mga unang segundo na makapiling niya ang kanyang tunay na ina. Hindi nalalayo sa ibang ina si Annilyn, 30 years old. Responsable, mapag-aruga. Maski hiwalay sa asawa, nagpupursigi siyang may taguyod ang kanyang pamilya. Maswerte ang mga anak ni Annilyn dahil busog ang mga ito sa pagmamahal ng isang ina. Hindi katulad niya, magpahanggang ngayon, hindi pa rin niya nasisilayan ang kanyang tunay na ina. Ang kwento sa akin, 11 months old pa lang ako, iniwan ako kasi naghiwalay daw silang mag-asawa. Tapos, dumadalaw, ang huling dalaw is nung first year old ko. Yun lang ang huling dalaw. Hanggang ngayon, wala na silang balita. Maghalo na ang balat sa tinalupan pero hindi raw niya hahayaang sapitin ng kanyang mga anak ang kanyang kapalaran. Masakit kasi ikaw nga mismo sa sarili mo, hinahanap mo yung ina mo. Tapos, pati yung anak mo magtatanong kung ano ba talaga ang buhay ko, yung ganon. Sanggol pa lamang daw siya nung ipinaampon siya ng kanyang ina sa kaibigan niya sa Cebu. Nagtatrabaho daw kasi ito para pag-ipunan ng kinabukasan ni Annilyn. Pangako raw ng kanyang ina na babalikan siya hanggang sa lumipas na ang 3 dekada. Ang pangako tila ibinaon na lamang sa alaala. Nagkaisip si Annilyn sa piling ni Aling Adelina ang umampon sa kanya. Hindi tinago ni Aling Adelina ang tunay na pagkatao ni Annilyn. Hindi rin siya nito itinuring na iba. Kaya sa pagpanaw ng ina-inahan, lalong naramdaman ni Annilyn ang bigat ng pag-iisa. Higit umalab ang pagnanasang makapiling ang babaeng nagluwal sa kanya. Lalo na namatay siya, para akong nawala ng kamay at paa. Kasi wala ka namang magawa. Kasi hindi mo alam kung sinong kakampi mo. Malaking palaisipan kay Annilyn kung paano niya hahanapin ang kanyang tunay na ina. Parang yun siguro ang kulang ko. Kung mahanap yung sana ko nagmula. Ang hirap, walang magulang. Kaya noon, kahit sabi ko noon, hindi ko talaga sila hanapin. Kasi galit ako, bakit nila ako pinaampon. Kung galit man ako sa kanila noon, pero ngayon hindi na. Tanggap ko na, naunawaan ko rin sila. Ang tanging susing inaasahan niya ay ang hawak niyang birth certificate. Nakasaad dito na sa Dapitan City sa Zamboanga ipinanganak ang kanyang ina na si Rodriga Acailar. Gusto ko talaga makita. Tumatanda na rin ako. Sana man lang makita ko sila.
February 11, 2006, ang araw na dalangin niya ay tutuldok sa lahat ng kanyang katanungan. Ang araw na hahanapin na niya ang kanyang tunay na ina. Mula Zamboanga City, tinahak pa muli namin ang halos 400 kilometro patungong Dapitan City. Hindi alintana ni Annilyn ang halos 7 oras na biyahe. Nakakabahan ko. Pero at least masaya ako nandito. Dito yung gawin sa Pilipinas. At least ngayon, no, naumpisahan ko na yung paghahanap sa mama ko. Ang hindi niya alam, natunto na namin ang kinaroroonan ng kanyang ina, si Aling Rodriga. Ikinumpisal nito sa amin ang ilang mahalagang impormasyon na lingid sa kaalaman ng ipinaampong anak. Nag-abroad ko sa Malaysia, nagpunta ko sa Malaysia kaya naghanap kong trabaho para makapag-aral ang mga anak ko. Then babalik ko, hindi ko na siya na babalikan. Pero mag-adto ko sa Cebu, ginakunta ko siya, pero dili ko naman siya ginapunta kaya wala na. Ayon kay Aling Rodriga, mabigat sa kanyang kalooban ang ginawa niyang pagpapaampon sa kanyang anak. Hindi ko kaya magtrabaho kung may bata ko. Hindi ko kaya. Ang pagkain niya, pag-aral ko siya para lang sa kinabukasan niya. Ginapray ko lang siya. Always nga magkakita kami. Matapos naming kapanayamin si Aling Rodriga, nag-umapaw na ang kanyang emosyon. Baka sa kanyang mukha ang halo-halong pananabik at pangungulila. At ang kapatawaran daw ng anak ang tangi niyang hiling. Kung saan siya ngayon, pupuntahin mo siya. Gusto ko siyang ikapin. Ito na ang itinakdang araw para makita na ni Annilyn si Aling Rodriga. Masaya na ako, makita ko lang sila. Makita ko mama ko. Nakahanda naman ako kahit na siguro may pamilya na rin siya. Basta makita ko lang siya na nandyan siya. Hanggang sa dumating na ang pagkakataong halos 30 taon niyang hinintay. Pwede mangutana? Oo. Kailan mo, Rodriga, laktuan? Siya po. Pasok. Hindi na nila kinailangan pang kumustahin ang isa't isa dahil sapat na ang ngayon na sila'y muling magkasama. Lahat ng hinanakit at pangungulila napawi. Si mama na inaalala mo pa si Mama Norby. Nung nahimasmasan, nagkwento si Annilyn tungkol sa umampon sa kanya. Ayaw, kilala ko yun. Magulang namatay mo nang nito gamutis. Iyaya mo man eh. Wala namang kambalik. Wala naman na yung katapusan. Dito na rin ipinakilala ni Aling Rodriga ang iba pang mga tao sa bahay, ang mga kapatid ni Annilyn. Excited kayo makita kasi
Tila nalunod ng kasiyahan ang buong tahanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, kumpletong nakapagsalo-salo ang buong pamilya. Super saya, sobra. Hindi talaga namin in-expect na sandali ito nakikita namin siya, nandito na siya. So, masaya kami. Tapos salamat kami syempre kay God na at least hinanap niya kami. Hinanap niya yung mama namin. Nawakasan na rin ang 3 dekadang pagkawalay ni Annalyn mula sa kanyang ina. May maihihiling pa ba siya ngayong kapiling na niya ang kanyang tunay na pamilya? Alam kong may pamilya na ako. Nakikita ko na yung tunay kong pamilya, kadugo ko. Ilang minuto ang inilalaan para maipakita dito sa aming programa ang larawan ng mga nawawala at natatagpo ang mga tao. Ang ilang minuto o segundong yon, katumbas ay pag-asa para sa nagkalayong mga kamag-anak. Dating masaya at puno ng pag-asa ang munting tahanang ito ng pamilya Villanueva. Hanggang sa dumating ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang pamilya. 3 buwan nang nawawala ang isang miyembro ng kanilang pamilya, si Joshua, 7 taong gulang. Para kay Alma, ang ilaw ng tahanan ng pamilya Villanueva, katangi-tanging bata ang nawawala niyang anak. Sa murang edad kasi ni Joshua, tumutulong na ito sa pagtataguyod ng pamilya. Pag kumita po ng 10 yan, 20, tatakbo na sa akin yan. Mama, may pera ko. Ganun. Yung huling punta namin sa Luneta, nung meron po siyang hawak 10 piso. Sabi niya sa akin, Mama, nagbenta ako ng bakal. Kasi po... Pang-7 sa 9 na magkakapatid si Joshua, puno ng pangarap ang kanyang mga magulang para sa kanya. Umaasang siya ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Kaya't ganun na lamang ang panghihina ni Alma nung nawala ang kanyang anak. Nung October 2 po kasi, meron po kaming, dyan po kapitbahay namin dyan sa labas na binigyan po kami yung ticket po ng GIL kasi po anniversary daw po yun. Ayon kay Alma, habang abala siyang nakikilahok sa nasabing prayer rally, hinayaan lamang niyang maglaro si Joshua kasamang ibang mga bata. Hindi na niya namalayang unti-unti na palang napalayo ang kanyang anak sa kanyang tabi hanggang sa hindi na niya ito nakita. 2 oras na po kami naghahanap. Yung hindi ko na makita, kinakabahan na ako yun. 7 po yan nawawalang bata roon, bukod tangi yung anak ko lang hindi nakita. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Aling Alma sa kanyang nalaman. At mula noon, madalas na raw siyang natutulala, lalo na kapag pinagmamasdan ang larawan ng kanyang anak. Nung mawala yung anak ko ngayon, 1 buwan, dito ako natutulog, hindi ako kumakain. Sabi ko, kahit sa pagtulog ko, managinip ako, hindi ko napapanaginipan ng anak ko. Pero ang pag-aalalang ito ni Alma, nahaluan pa ng takot sa tuwing nakakasagap siya ng iba't ibang mga kwento. Nakita raw hutong anak ko, may dala raw 1 sako, mga bandang alas 10 ng gabi. Kasi napahinto raw to sa may eskolta na mahinga kasama yung babae. Nung magsasalita po yung anak ko, biglang hinila raw ng babae. Sabi, di ka na umina tayo. Hinila raw ho ng ganon. Ilang araw matapos lumabas sa aming programa ang larawan ni Joshua, isang tawag mula sa DSWD sa Navotas ang aming natanggap. Ayon sa kanila, ang batang si Joshua ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang house parent ng kanilang tanggapan. Kaya't walang atubiling tinungo namin ang DSWD sa Navotas. Dito namin nakapanayam ang social worker na si Karen Besmanos. Ayon sa kanya, napulot si Joshua ng isang opisyal ng barangay sa Luneta at agad itong dinala sa kanilang tanggapan. Lagi siyang tulala. Tulala siya, bale. Tapos, tahimik naman si Joshua. Although, minsan talaga, syempre, pag pumupunta siya nakikihalubilo siya sa ibang bata, pag niloloko siya na, walang nanay, doon medyo nagiging aggressive siya. Magulo raw ang mga impormasyong nakukuha nila sa bata, kaya't hindi nila alam kung kaninong pamilya ito isasauli. Alam nila Laguna,
So, syempre, naguluhan din kami kasi di ba merong Lagunang Province, di ba? So, merong Lagunang Street nga. Although, in-explore din namin yung around Tondo Bar or Santa Cruz kasi para may Laguna Street din doon. Baon ang mga impormasyong aming nakuha. Tumulak kami patungong DSWD sa Navotas. Baon ang pag-asang si Joshua na nga ang kinukup-kup nilang bata. Pero sa mga oras na yon, walang kaalam-alam si Alma. Ang tanging batid niya, sasamahan namin siya sa paghahanap sa kanyang nawawalang anak. Pagdating namin sa DSWD sa Navotas, wala pa rin kamalay-malay si Alma na ang hinahanap niya, ilang di pa na lang ang layo sa kanya. Hanggang sa bumungad sa kanya ang isang mukha na kailanmay hindi niya mabubura sa kanyang puso. Salamat po, Diyos ko! Salamat po, Diyos ko! Salamat po, Diyos Salamat po, Lord! Salamat po! Pinagkita niyo po ang dasal ko! Salamat po! Salamat po, Diyos ko! Maraming po salamat sa pagkukup niyo sa anak ko. Napamahal na sa amin yan. Ayaw nga namin ibigay na sa inyo. Si Linda at Nonoy, ang mag-inang kumalinga kay Joshua, itinuring na rin daw nila itong tunay na kadugo. Sana wag niyo nang pabayaan. Mahirap mawalan ng anak. Lalo kami, daw napamahal na. Sa totoo lang, ayaw na namin ibigay. Sana wag niyo nang pabayaan. Sa aming pamamaalam, tanging masasayang alaala ang pabaon ng mga taong nag-aruga kay Joshua. Subalit ipinangako nilang hindi ito ang huling araw na kanilang pagkikita. Habang pauwi sa kanilang tahanan, hindi maitago ang labis na saya ni Alma. Sa wakas, natuldukan na rin ang halos 3 buwan niyang kalungkutan. Pagdating sa kanilang tahanan, kulitan at tawanan ang muling bumingi sa buong kabuhayan. At tila nahawi na ang lahat ng ulap ng pagkabahala at pag-aalala. Dahil ngayong nakauwi na si Joshua, tuluyan nang nanumbalik ang sigla ng pamilya Villanueva. Dito na lang mo siya, tuturuan ko na lang kasi mag-aaral daw sa pasukan to. Tuturuan ko na lang siya magbasa, magsulat. Hindi bale na raw ang mahirap, basta't masaya at kumpleto ang pamilya. Pero papaano kung mahirap ka na nga sa daga? Sa tahanay nawawala pa ang anak na nagbibigay ng pag-asa at sigla. Ilang tao at tren ang dumaan na sa harapan ng bahay ng mag-asawang Joey at Marilyn. Pero magpahanggang ngayon, ni dulo ng daliri ng kanilang anak na si Mary Joy, hindi pa rin nila nasisilayan. Mahigit 1 buwan nang nawawala ang 4 na taong gulang nilang anak. Hirap isipin ang anak ko nawala. Hindi ko kaya. Kaya minsan nililibang ko na lang yung sarili ko sa mga anak ko. Kaya hindi ako nabuburang minsan. Siguro kung wala sila, ibang anak ko siguro masisiraan ako ng ulo. Labis na kaming nangungulila sa anak namin. Miss na namin siya. Hindi namin alam kung saan namin nahanapin, kung saan ako mahalugod. Talagang hindi namin makita yung anak namin. Kwento ni Joey, nagtitinda raw siya noon sa palengke nung inihabilin sa kanya ng asawang si Marilyn ang kanilang anak na si Mary Joy. Sa hindi malamang dahilan, makulit at malikot daw ang bata nung mga sandaling yon. Yung mga kasamahan namin nagtitinda rin, tinatadyak-tadyakan niya yung mga paninda.
Sabi ko, Joy, huwag makulit. Sinasaway na siya, ayaw talaga magpasaway, patawa-tawa. Sabay sisipain niya. Nung naging kalmado na si Mary Joy, naglaro na lamang daw ito sa kanilang pwesto. Pero sandali lamang nalingat si Joey para na raw bula na naglaho ang kanilang anak. Uy, anak ko! Saan kaya yun? Sa apat na magkakapatid, si Mary Joy ang pinakamalambing daw sa kanilang mag-asawa. Nakikita mo, inaalikan ka niya. Tapos po, magsabihin mo sa kanya na mayakap Mary Joy, tapos mayayakap niya po ako. Hindi raw pihikan sa pagkain si Mary Joy kaya't wala silang problema. Ang tangi lang nilang pangamba, baka mahirapan itong sabihin ang mga impormasyon na susi para maihatid siya pauwi. Si Mary Joy po, hindi masyadong madaldal. Pagka tinanong mo, saka lang siya magsasalita. Pakiramdam ni Marilyn, hindi siya magising-gising mula sa isang masamang panaginip. Hindi niya akalaing sasapitin din ng kanyang anak ang mapait niyang nakaraan. Ako lumaki kasi ako na walang magulang. Ipinamigay ako sa mga pinsan ko. Kaya ayaw ko rin sana maranasan sa anak ko. Kaya napakasakit na mawala ng magulang. Pero hindi lang daw silang mag-asawa ang apektado ng pangyayari. Kapansin-pansin na rin daw ang pagkabalisa ng mga naiwang kapatid ni Mary Joy. Yung anak ko nananaginip, tinatawag yung pangalan niya. Mary Joy. Tapos minsan din na nga nakakapasok sa eskwelahan yung mga anak ko eh. Kasi niisip nila yung kapatid nila. Kaya naman kahit abutin pa ng madaling araw, wala silang tigil sa paghahagilap sa kanya. Nakuha na nga rin nilang magpaskil ng mga larawan ni Mary Joy sa lahat ng mga mapuntahan nilang barangay. Ito ang mga impormasyong nakuha namin base sa pakikipanayam kay Marilyn, ina ni Mary Joy. Ang huli niyang suot ay puting t-shirt, gray na shorts at asul na tsinelas. Bilugan ang mukha nito at gupit lalaki. Huli raw itong nakitang naglalaro sa may Bikutan Market. Hinihinalang napadpad raw ito sa riles ng tren sa PNR site, ayon naman sa huling nakakita sa bata. Ilang araw ang lumipas, binalikan namin ang mag-asawa. Sinamahan namin silang suyurin ang mga lugar kung saan posibleng makita si Mary Joy. Ayon kay Marilyn, ibubuwis niya kahit sarili niyang buhay. Matagpuan lang ang kanyang anak. Naglakad ako para mahanap yung anak ko. Hindi ko akalain na sinisigawan na pala ako ng mga tao. Muntik na ako masagasaan. Nawawala ako sa sarili ko, naiisip yung anak ko. Una naming sinadyang barangay kung saan unang ipinablatter ng mag-asawa ang pagkawala ni Mary Joy. Nakikibalita po sana kami kung ano na pong nangyari, kung may nagkiklaim po na bata po rito. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpa-follow up tungkol sa anak mo. At siguro naman alam niyo mag-asawa na gumagawa tayo ng mga paraan. Pero kung may pakpak man ang balita, tila naputol yon dahil magpahanggang ngayon, wala pa rin daw silang impormasyon tungkol kay Mary Joy. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. At kami naman dito sa barangay ay nagpapalo pa rin ng kaso at naiintindihan ko ang kalagayan ng isang magulang na mawala ng anak. Sumunod naming binalikan ang mga taong di manoy na mataan pa si Mary Joy bago ito tuluyang naglaho. Kita ko yung bata, kaso hindi ko nakuha yung bata. Gawa ng may hawak din akong apo ko. Dahil mataas ang lagnat ng apo ko. Maliban dito, wala na silang nakuhang malinaw pang mga detalye. Sabi ko, saan ka nakatira at hatid ka namin? Ay, sabi, mama, papa, yun ang sabi niya. Agaran din naming tinungo ang batang sinasabing nakalaro ni Mary Joy nung araw na nawala ito. Ano ba yung nakita mo dati? Ano daw nakita mo daw na? Kinalog-kalog. Yung gate. Oo. Tapos sabi daw niya, taga saan ka ba? Palengke daw. Guys, sabi niya, umalis na. Saan pupunta? Doon daw sa lulo niya at nagtinda daw sa palengke. Pero sa halip na impormasyon, pangaral mula sa kapitbahay ang kanilang nakuha. Dapat kasi tutukan yung mga anak para di mawala. Oh, dahil mahirap Oo, mahirap magtiwala.
Lalo tuloy pinanghinaan ng loob si Marilyn. Nawawalan na akong pag-asa na kita. Kasi mga sinasabi na hindi ko akala na ganun eh. Pinuntahan din namin ang sinasabing huling nakakita kay Mary Joy nung araw na yon, si Lani. Matapos kasing i-anunsyo ng barangay ang pagkawala ng bata, agad itong nagbigay ng pahayag. Nakita niya raw kasi noon si Mary Joy na umiiyak sa may bangketa. Wala naman akong karapatan na dalhin ko siya sa barangay. Hindi kasi nakita niya Hindi ko naman umiiyak alam kasi. kung nawawala siya o hindi. Nakita ko po Ang siya simpleng umiiyak. pagtatanong, May katawa, humantong kaya- sa mainit na diskusyon. Alam ko, pagdating sa barangay, parang ako yung sinisisi. Bakit ako sisisihin nyo sa pagkawala ng bata? Responsibilidad ng magulang yun. Ganong oras. Bata, responsibilidad ng magulang yun. Huwag nyo sa akin sisisi yun. Ko naman sinisisi sa inyo puti. Tinatanong ko lang naman po. Pero si Lani, kung anong talim ng kanyang mga salita, siya naman palang lambot ng kanyang puso. Dati na rin pala siyang nawala ng anak, kaya't hindi na bago sa kanya ang pinagdaraanan ng mag-asawa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Makikita mo yun eh. Bali, papakita rin sa'yo ni Lord kung nasaan yung anak mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Maraming taong tutulong sa'yo. Tapos, dadalhin yun sa'yo. Maghintay ka lang. Basta magdadasal ka. Yun lang naman ang katulong mo eh, ang Panginoon. Dahil sa kagustuhang maipaalam sa nakararami ang sinapit ng anak, dumulog ang mag-asawa sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagong Diwa. Tuliro pa rin si Marilyn nung mga sandaling yon. Wala, tingin ko parang hindi ko na makikita yung anak ko eh. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin, saan pupunta. Kaya naman maging ang mga kasama naming mga barangay official, pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Huwag kayo magsawa. Ang malay nyo sa kalalakad nyo, isang araw natagpuan yung anak nyo. Tuloy-tuloy mo lang yan kahit medyo napapagod ka na. Kasi mahirap anak mo yan Ako isa rin akong ina. Sa hepe ng NCRPO Public Information Office and Community Relations Division, isinangguni ng mag-asawa ang pagkawala ni Mary Joy. Bali, magpapadala na lang tayo ng investigador. Pupunta doon sa lugar kung saan nawala yung anak nyo. And then, mananawagan tayo sa ating mga kababayan para malaman ng mga tao. Maring sa kagandahang loob lamang ay kinupkop yung bata. Hindi kami pinigil ng paglubog ng araw para ituloy ang paghahanap. Habang nasa biyahe, dito muling nanariwa sa alaala ni Marilyn ang kanyang nawawalang anak. Naalala ko siya. Parang pumapasok sa isip ko. Sabi ko, kumakain ako kaya yung anak ko kaya kumakain din siguro. Nagpasya na lamang silang bumalik sa tabi ng riles. Baka raw kasi magbago ang ihip ng hangin at may makuha na siyang impormasyon kung saan napadpad si Mary Joy. Ano na lang po, kuya. Te, pakidikit na lang dyan. Nawala sa bikutan yan, te. Walang kapagurang ipinamudmod ni na Marilyn ang mga litrato ni Mary Joy. Umaasang pag naipakalat ito, hindi na lang sa mga litrato nila makikita ang anak. Lumipas na't lahat ang magdamag, pero sina Joey at Marilyn hanggang sa mga alaala pa rin nakakasama ang anak. May katapusan pa kaya ang kanilang pagdurusa? Hanggang sa kayak pa, maghahanap pa rin ako. Umaasa pa rin ako na sana makita ko yung anak ko. Hindi na bago ang mga kwento tungkol sa mga bagong salta sa Maynila na naliligaw at tuluyang nawawala. Pero lumaman ang mga istoryang ganito, ang kakambal nitong pangungulila, walang pinagkaiba, nananatiling mahirap at mabigat sa kalooban. Hindi naman alam kung saan kayo hanapin. Pag ginawa niyo yun, ayun lang sabihin. Mga katanungang mag-iisang taon nang naghahanap ng kasagutan. Si Aling Leti at Mang Salvador naghihinagpis sa pagkawala ng kanilang mga apo, sina Rene, 9 years old, at si Mark Bryan, 8 years old. Kaya hindi maitagong larawan sila ngayon ng pag-aalala at panghihinayang. Sila na rin kasi ang tumayong magulang ng dalawang bata.
Yung dalawa na yun, masipag talaga. Kahit anong utos mo yun, talagang masipag yung dalawang bata na yun. Nauutusan talaga ko. Kahit sa bahay, yung panganay, naasahan ko talaga yun. Kaya kung minsan naalala ko, umiiyak na lang ako. Pag higa ako ng tanghali, niyaano niya ko na patulog, na napabulot ang ubang, ganun. Kasi ano sa akin yun eh. Magpapahinga ba, mga tanghali, ganun. Yung namimiss ko sa kanya, sa mabait na bata yun. September 23, 2004. Ayon kay Aling Leti, abala siya noon sa gawaing bahay kaya't hindi niya namalayang nakalabas na pala ng bahay ang dalawang bata. Tapos hinahanap namin, hindi ko na nakita. Tapos baka naligaw na sila, hindi na sila nakabalik. Bagong salta pa lang kasi sila dito sa Maynila. Kaluluwas lang ng kanilang pamilya mula Romblon. Naligaw yun dahil nakauwi kasi gabi na bago pa lang kasi. Bago pa lang sa Maynila yun eh. Pero pagkatapos ng unos, naghihintay ang pag-asa. Nitong January 31, sa aming regular na pagpapakita ng mga larawan ng mga nawawala, kasama sa mga na-i-flash ang mukha ng nawawalang si Mark Brian. At siyempong napanood ito ni Mang Salvador. Yung pangalan ng bata, saka yung apelido, saka yung mukha nakita namin. Wala nang inaksayang sandali ang mag-asawa. Sinamahan namin sila sa Haven for Children, isang shelter para sa mga batang lansangan. Hindi halos magkandatuto ang mag-asawa na makitang kanilang apo na si Mark Brian. Sabi ko siya makita na eh. Miss ko na talaga siya, mayakap. Pero may bumabagabag kay Mang Salvador. Si Mark Brian lang kasi ang kanyang napanood. Ang hindi alam ni Mang Salvador, kasama rin ni Mark Brian dito sa Haven for Children, si Rene. Samantalang ang magkapatid, wala ring kamalay-malay na may mga hindi inaasahang bisita na dadalaw sa kanila. Malinaw pa sa alaala ni Rene ang tunay na nangyari nung araw na sila'y nawala. Di mano, nakakita ng 5 piso sa kanilang kama si Mark Brian. Kaya't nagpaalam ito sa kanya na may bibilhin lang ito sa tindahan. Sa takot niyang mawala si Mark Brian, hinabol niyang kapatid. Naabutan nga niya ito, pero sumunod na lang nilang namalayan ang hakbang pabalik ng bahay, hindi na nila matandaan. Ito po kasi takbo. Sabi ko, huwag tumakbo. Takbo pa rin. Kaya din na namin kung saan yung bahay. Isang malaking leksyon daw para sa magkapatid ang kanilang sinapit. Sana po, makauwi na po kami. Ano yun? Gusto niyo ba maligaw ulit kayo? Ayaw niyo na? Maya-maya lang, isang hindi malilimutang eksena. Si Rene yun, kasama. Laking gulat ni Aling Leti na hindi lang isa kundi 2 bata ang tumambad sa kanya. Marta siya! Bakit kayo umalis sa bahay? Tagal-tagal na namin hinahanap kayo. Wala kayo nagpunta, pati kayo umuwi. Saan ka pumunta? Saan niyo pumunta? Diyos ko, Mami. Hindi ko tayo. Sa wakas, ang paghahanap at paghihintay ni Aling Leti sa kanyang mga apo, isa na ngayong saradong kabanata. Kasi laya po tinakbuhan ni Brian. O tapos sinundan mo pa rin? Opo. Sana sinabi mo, uwi na tayo. Sinasabi ko na po, umuwi na. Takbo pa rin. Huwag na niyo ulitin yan, ha? Pero ayon sa mga social worker, dahil mahigit 1 taong nawalang mga bata, kailangan munang suriin ng mga otoridad sina Aling Leti kung may kakayanan ba silang suportahan ng magkapatid. Dahil dito, pansamantala munang mananatili sa Haven for Children sina Mark Brian at Rene.
Hindi man sila sama-sama pang makakauwi. Ang mahalaga, kampante na sila sa kinaroroonan ng bawat isa. Ayun na lang ha, dito muna kayo ha. Kukunin na lang, pag magbibisita na lang kami rito sa inyo. Magpakabait ka ha. Ikaw dati malikot ka eh, ha? Magpakabait ka. Tyson, yung kapatid mo, huwag mo pabayaan ha. Opo. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na sina Aling Letty at Mang Salvador kina Rene at Mark Brian. Pero batid nilang pansamantala lamang ang paghihiwalay nilang ito dahil darating din ang takdang panahon na muli nang magkakasama-sama ang kanilang pamilya. Huwag pong mawawala ng pag-asa dahil sa tulong ng mga otoridad at iba pang may magagandang loob, malaki ang tsansang maibabalik muli sa ating piling ang mga nawalay nating kaanak. Magandang gabi, ako si Jessica Soho. Sana'y makapiling po namin kayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.